malayo na ang narating ni James mula sa unang mga drawing at prototype ng NanoCrunch. Marami bang trial and error involved sa paggawa ng ganitong device? Oh yeah, opo. Marami kasi ngayon siguro pang 7th year ko na. Ah, talaga? Ganun katagal? Yeah. Oo. And binigyan din ako ni Lord ng idea na, hindi mo kailangan ng malaking pera para to take that first step. Nag-start ako to see ano yung mga meron ako right now. So, naghanap ako ng mga karton, masking tape, tapos mga foam na mga reta-retaso. Tapos sinubukan ko lang, tinignan ko yung shape lang mismo. Tapos sabi ko, okay, parang pwede. Bata pa lang daw, mahilig nang magbuting-ting si James. Natapos niya ang high school pero hindi na siya tumuloy ng kolehiyo. Bukod kasi sa problemang pinansyal, matinding diskriminasyon daw ang inabot niya mula sa iba niyang mga kaklase. Mahirap ba na lumaki with that kind of condition? Very, I can say. Sorry, flashback. It's very traumatic for you. Oo. I would say. Lalo na nung kabataan ko kasi nung hindi namin afford mobility assisted devices. And before, gumagapang lang ako. As in yung nakikita mo sa mga TV na, gumagapang sa papunta ng school. O kaya nasa skateboard, may tsinelas. Doon ko nakita talaga na magiging mahirap ang buhay ko. I'm gonna be having a hard life talaga. Sa tingin mo ba naging fuel yon sa iyong pagiging innovator ngayong may edad ka na? Yung mga hardship na yun? Oo. Oh yeah. Kasi I really believe na, syempre, yung adversity is the mother of all invention. Sinasabi nila, it's a cliche. Pero totoo talaga siya. Totoo talaga siya. Itong pin na to, stainless. Pinatatag si James ng mga karanasan. Kaya para maisulong ang kanyang imbensyon, hindi siya nagdalawang isip na lumapit sa iba't ibang grupo at individual para humingi ng tulong at payo. I started, sharing the vision kung kani-kanino, karpintero, sa mga welders, meron ba mga ganyan mga product designer dito sa Pilipinas. And then doon nag-umpisa na, sabi ko, okay, there's an opportunity here. Isa sa mga hininga ng tulong ni James, ang Technology Application and Promotion Institute ng DOST o TAPI. Naglakas loob lang ako, commute ako, punta ako, dumiretso lang ako doon. Wow! Sabi ko, sir, meron ba kayong dyan? May mga programs ba kayo para sa mga would-be inventors? Ang hepe mismo ng Invention Development Division na si Kaiser Arceo ang inabutan niya. Pauwi na po ako noon nung time na yon. So sabi ko, sige, kausapin ko muna siya. Pagdating niya rito, may concept siya. Concept pa lang yon. So sinabi ko sa kanya po kung ano yung mga pwedeng gawin niya para ma-develop yon, makita natin kung gagana ba yung idea niya. Tapos hindi ho nagtagal, bumalik sa ulit dito sa TAPI. Meron na talaga siyang crude prototype na tinatawag. Paliwanag ni Kaiser, maraming hakbang para maging ganap na imbensyon ang isang ideya. Una, kailangang siguraduhin na unique o kakaiba ang konsepto. Mag-research ng mabuti, baka may iba nang nakagawa ng idea mo. Pangalawa, yung paggawa ng prototype. Mula drawing, nagiging totoo at nahahawakan na ang imbensyon. Sasalang ito sa masusing testing para unti-unting mapaganda ang disenyo. Pagkatapos, pwede nang mag-apply ang inventor ng kaukulang mga Intellectual Property Protection o IPP para hindi na maagaw ng iba ang ideya. Tumutulong daw ang TAPI at iba pang division sa DOST sa bawat yugto ng proseso. Pero hindi pa raw dyan nagtatapos ang hamon para sa isang inventor. Kailangan kasi makaabot ang kanyang imbensyon sa publiko. Eventually, yung idea na yan, kailangan makarating sa market. And ang pinakamagandang paraan para magamit ang isang idea ay subukan siya sa market. Dahil sa limitado lang ang mga pondo natin sa ahensya, kailangan po nating masigurado na yung ating mga i-commercialize ng mga technologies ay meron silang mga kaukulang mga preparasyon.
hindi madali yung sinasabing proseso ng commercialization, lalo na sa mga Pilipinong inventor. Karamihan sa kanila walang mga pondo para malinang ng husto yung kanilang mga ideas, o kaya kung meron silang mga good prototypes na nagawa, wala silang pondo para ma-develop pa yun further. Tingin ko naman tayo ay magagaling din. Nagkataon lang na yung conditions na meron tayo dito sa Pilipinas, malamang hindi siya ganun ka-conducive para sa mga inventor na mag-put up ng kanilang sariling business out of the inventions. Mahirap pa maging inventor sa Pilipinas? Sobrang hirap po. Hindi ibig sabihin nun na kikita ka or masusustentuhan ito yung pangangailangan pang araw-araw. Hindi lang siya basta technical, more on business, economics, tapos pakikipagkapwa-tao mo. Ang alawak pala niya.